Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin ang mga updated na balita at mainit press from the oven. At alam nyo, ladies and gentlemen, ang lulupit po ng mga pangyayari po ngayong araw na ito at itong mga nakaraang araw, dahil alam mo, lumalabas na talaga na pinagtatakpan po ng gobernong ito walang iba kung hindi si Romualdez. Nako, grabe hindi maganda yan. Hindi, alam nyo kasi mga banateras natin dyan sa iba't ibang dako ng mundo, kita naman po natin yung pattern na nangyayari po na tuwing ang isang resource person ay nagsasalita about Romualdez, talaga nga namang sinisiraan at kung anong issue ang inilalabas, hanggang to the point na kahit nga ho yung mga kapwa senador ay nilalaglag ho ng kapwa senador. Naku po, hindi maganda yan hindi maganda yan. Gago! Hindi, kasi gano'n na ho ang nangyayari. At eto nga nakaraan ay eto hong kay Magalong. Kaya hindi, alam mo, etong nangyayari kay Magalong, naku po, patay kayo dyan. Kasi, syempre, ito si Magalong, hindi lang naman niya baka kasi sabihin ng iba, DDS yan. Hindi, maraming ang kakamping-kakampwet yan Hindi, totoo naman marami naman pong kaibigan na na kakamping Pero, gayon pa man, pinaniniwalaan ho ito ng mga Pilipino, sila man po ay nasa politika o wala sa politika, naniniwala po sila dito kay Magalong. Kaya napaka-importante ho ng ginampanan nito ni Magalong. Tapos may isang chismosa dyan na bigla na lang alam mo yun, sisiraan nito si Magalong. Naku po, hindi maganda yung ginagawa mo, ate. Hindi maganda ginagawa mo, ate. Ito na nga, etong nakarang araw ay nag-resign po si Magalong dahil nga po sa tila may mga akusasyon na inilalabas po sa kanya na medyo hindi ho natuwa ho ito si Magalong. Pero alam nyo, actually, kaya naman po nag-resign si Magalong dahil nga sa sinisiraan siya ng ito, pakinggan natin to on why he really left. Ito, pasok. Mayor, nabanggit mo kanina yung below the belt, yung hindi nila kapalit yung pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis na project. Hingi lang kami ng more details. Sino yung nasa likod noon, or may idea ba kayo bakit si Mayor? Well, siguro ayoko nang balikan, pero yung pagkakagawa kasi nung pag-hold ng press conference na yun, okay na yung ibang mga issues yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila, pati yung I don't have authority over the PNP. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan. And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin. Kasi gusto nating malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba? Mayor, ikaw lang naman ata may gusto makaalam. Yung mga kasamahan mo, parang ayaw nilang malaman talaga kung sino ang ugat ng problema dito sa korupsyon na ito. Diba? Ewan ko lang siguro si Magalong talagang sabi niya sa isang interview niya parang nadali niya yung veins. Nadali niya yung pinakaugat kaya siya alam mo yun, nachichismis at sinisiraan ng ito kasi si Aling panggulo talaga, pero okay lang kasi at least nalalaman natin ang katotohanan dahil dito sa kay Aling Claire. Kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat Pati na rin yung mga lawyers. Ang daming nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon. Pero yung
pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... kaya mararamdaman mo talaga na maanumalya rin yung paggandak mo ano. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. Alam mo, pansinin nyo ito si Magalong. Ato, na-obserba ko lang ito. Napakaingat nito magsalita. Hindi ho ito yung pagbumitaw. Parang hindi ho ito shotgun. Alam mo yung mga taong shotgun? Di ba, alam naman po natin yung shotgun, ang putok nun, ganun eh, pasabog. Talagang bahala ka kung sinong tamaan. Parang ganun eh. Hindi ho ito ganun. Etong si Magalong pag nagsalita po ito, sniper ho ito. Yung sniper talagang kahit malayo, pagka gusto kang tamaan, sapul ka talaga eh. Ang shotgun pa ganun. Ito, pag pung, yan ka. Ganun magsalita ho ito eh. Napaka-precise. Kaya pag ito may binitawang salita, naku po, delicates ka, di ba? And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Okay. Sabi niyo po mukhang yung struck a nerve. Well, alam mo, parang sa ngipin yan eh. Maya-maya, pag hindi pa, pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Mga ganun ka. Para ka na utot na malakas, di ba? Hindi, utot na ano pala. Utot na pa-secret. Mga ganun. Oh, pagka nabunutan kayo, di ba, tinamaan yung, ay! Okay lang kayo, sir. Gaganon pa yung dentista mo. Nasaktan na nga, okay pa rin ang tanong mo. Okay lang kayo, sir. Ikaw kaya pumalit dito. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero sa inyo po, Di naman, pinigilan niya pa yung sarili niya eh. Di ba? Nasabihin ko sino yung tinamaan na ugat eh. Mayor, Pero mamaya, dediretso niya na yan. Easy lang, ayan na. pa rin naman yung investigation ng ICI. Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, Secretary si Chairman Reyes, si Ma'am Rosing, at ito parating nga si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon, huwag lang i-re-rain, magiging credible din. Yun lang. Ang tanong dyan, kung itutuloy ba nila na wala ka? Ayaw nga nilang paalam sa tao di ba? Ayaw nga nilang maging transparent Yun ang malaking problema natin dito, mga kababayan Ayaw nila ng transparent. Gusto nila magtiwala lang tayo sa kanila. Hindi, ayaw nila kasing naka-live televise o in social media. Ayaw nila So, ang gusto lang nila, magtiwala lang tayo sa mga kanilang konklusyon. Ito na nga ang problema, mga kababayan. Wala na tayong tiwala kahit kanino. Wala na tayong tiwala. Hindi na tayo makatiwala kasi totoo naman dahil di na makatiwa-tiwala mga nasa gobyerno. Di ba? Hindi naman wala nang Kita nyo naman kaliwat kanan ng korupsyon Magtitiwala pa kaya kami dun sa nilagay ni Marcos? Una, may pagdududa na nga. May pagdududa na nga kay Marcos. Nakasangkot siya. May pagdududa na pinoproteksyonan niya yung kanyang pinsan. May pagdududa na. Tapos, itatago mo pa investigasyon. Di talagang may matinding yan, may matinding meaning yan, 'di ba? Kaya dapat sana i-transparent yung investigasyon ng ICI, yung pag-iimbestiga, yung pagtatanong sa mga resource person nila. Dapat social media nasa publiko yan. Wala sa bala na daw sila tayo, tanginang yan. Manghula na lang tayo kung ano nangyayari dyan. Pagtiwalaan na lang natin sila. Kasi kayo ba nagtitiwala dyan? Ako hindi. Investigation ng mga wala pong pressure sa any outside force. Nung nandun naman kami, wala namang pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. Kami fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. Alam ko kung bakit.
Kasi yung iba hindi matunton. Ikaw, ang galing mo, natutuntun mo. Ngayon, na natutuntun mo na yung pinsan, baka mamaya, matuntun mo na yung nag-utos sa pinsan. Gago! Kaya, ano ka na lang, gawan ka na lang ng istorya. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yung correct. Yun ang message dun eh. Correct. And you don't have any authority over the PNP despite the fact na may MOU pa. Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, ano pa purpose ko? Bakit ako nandun? Correct. Hindi dapat mag-resign na lang ako. Can you think of any specific something na na-discover your... I have my suspicion. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sure you will share it with... Bakit ganun? I-share mo naman, i-chika mo naman. Magagalit sa mga chismosang vlogger. Wala silang content. I-chismis mo naman sa amin, sir. The appropriate body when the time comes. Sir, ano yung masasabi nila sa tennis court po sa Bagay? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon. Unang-una hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure no. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na... ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise ite-terminate ko siya, ipapaklis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila, nung umuulan, sa kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, tuklap-tuklap yun. Hindi pa po fully paid lang. Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yung retention. Meron silang liquidated damages. Umabot na nga ng 5 million eh. At 20,000 per day. That's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages siya. Alam mo kung sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon eh. Sabi niya, ngayon lang siya bihirang-bihiraw daw siya makamit ng LGU na walang hiningi sa kanya. Pero nakuha po yung project through bidding. Very open yan. Very transparent siya. Walang kaduda-duda yan. Sa Baguio kasi bawal eh. Bawal kang magkarga doon. At 2022 yon. Wala pa kaming alam dyan sa mga St. Gerard na yan o mga Timothy na yan. Wala kaming kaalam-alam. So ito naman yung dahilan kung bakit sinabi nga niya na kaya ako nag-resign dahil sa dalawang bagay. Yung una, yung sinabi na hindi daw siya kinuha bilang investigador, which is ang linaw ho, pinakita natin nung nakaraang video. Panoorin niyo po yun ha. Nung nakaraang video, pinakita natin na talagang si Aling Claire mismo nag-announce na ito po ay merong appointment na investigador. Meron no. Pinakita ho yan. Pinakita natin yan nung isang araw na video. Ngayon, biglang wala na. Pangalawa, yung sinisiraan siya tungkol po doon sa project sa kanila. Kung makikita natin, bakit po ba? Kasi nga ho, si Magalong, meron na ho talagang meron na ho siyang mga binitawan na medyo hindi maganda. Okay, ito, panoorin nyo ho ito. What's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan ang Pandora's Box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. Mm-hmm. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Nako po, patay ka. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Nako, ayan na. Well, can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Ayun. Na dapat makulong dyan. Ayun. Kasi imposibleng hindi niya... Tinumbok na. Ladies and gentlemen, tinumbok na po ni Magalong na dapat talagang makulong si Romualdez. Yun. Paano ba yan, mga pingtae?
Di ba? Bilib kayo dito kay ano, di ba? Kay Magalong. Paano na yung mga pingtae? Oh, di ba? At saka mga tansong bayaran. Paano na? Di ba? Yan ang ano ninyo eh. Sabi ninyo, nagagalit kayo nun kay Pangulong BP Sara Duterte. Nung sinasabi niyang, dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Romualdez at si Zaldico. Galit na galit kayo mga putang ina nyo. Di ba? Galit na galit kayo eh. Di ba? Sabi ninyo, fake news yan, fake news yan. O, tapos ngayon, lahat ang tinutuntun na ay si Zaldico at si Romualdez. O, kahit yung mga hindi dito pinglawan pero marami kasing humahanga dito na mga pingtae. O, at least, makikita nyo na galing na po sa mga kasamahan ninyo na talagang may kasalanan no, si Zaldico at si Romualdez. O, paano na yan? So, pwede na ba nating sabihin na tama ho si BP Sara Duterte? O, di ba? Yung pala kasi kayong hirap sa inyo. Basta Duterte ayaw ninyo porket hindi nyo napapagpatuloy yung mga negosyo nyo, mga animal kayo. Oh. Eto na. Oh. Na mismo, sinasabi na mismo. Ulitin natin yung sinabi niyan dapat makulong si Romualdez. Na dapat makulong dyan. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa. Ito, tuloy. Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez. Na dapat makulong dyan. Dapat. Kasi imposibleng hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible. Tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman. Kaya nga sila naging speaker. Correct. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Okay. Ayun na nga. Oh, ayan DZRH yan. Salamat po Hindi, ayan na. Malinaw na ho. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ika nga. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Andyan na. Sinasabi na mismo na talagang dapat makulong niyang animal na yan. Kaya ngayon, ladies and gentlemen, todo-todo na ang paninira nila dito kay Magalong. Ay, sabi ko sa inyo, ito na nga Ito kanina, lumabas siya sa Senado. Although yung kanyang topic doon, yung hearing na yun, tungkol doon sa blockchain. Okay? Pero, ito nabanggit niya na rin. Dahil alam ko po, nagpaplano na po rin po kayo mag-blockchain. Baka pwede rin po kayo magkwento ng konti sa aming lahat dito yung inyong 2 linggo nag-iimbestiga ng mga katiwalian sa ating bansa. Ano po yung mga nakita po ninyo? Ano po yung mga nais nyo pong i-share rin po sa amin? Thank you very much, Mr. Chair. Thank you and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But one thing that I found out, there are actually only 3 players, main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra, ibig sabihin mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan. Lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in-is out yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan bakit hindi nyo i-blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay na sabihin na hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter pa, sirain pa kami. It's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference
without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Nako. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers. Meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng 1 taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang ng mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo. I have the records. Or 2.5 lang sa president's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Yan na, mag-aaway na tayo dyan. Sa una. Kasi nga, tinumbok mo si Romualdez. Tinumbok mo si Romualdez. Tutural talaga magagalit sa iyo mga tao, mga gobyerno. Yung pinsan magagalit sa yan. Tumbukin mo ba naman? Ganun talaga. Unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? Diba? Tama yung logic na yun, di ba? Kaya nga nilabanan ng yung mga senador na lumalaban, lalo na si Villanueva, nilalabanan niya yan. Tapos biglang siya pala yung yung biglang pagbibintangan ngayon. Napaka-obvious eh. Napaka-obvious yung mga ganyang galawan. You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So nonetheless, I think I struck a nerve. No? Yun. I don't like to, expound further. That's but true. I believe I struck a nerve. Several nerves. Mismo. Na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. No? Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakakainsulto pa.
At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, Ano? he did not abandon it. It was a sacrifice. My Wow! God! Ha? Nagdakaw ka ng bayan kasi sasabihin mo, it was a sacrifice. Sacrifice? Anak ka ng wewe? Sobra ito talaga to si Zaldico. No? Kapal ng mukha nitong animal na to. Mantakin mo. Sacrifice pa yun. Sa lagay na yun. Ang tindi mo. Teteng. Ang lupit mo, Brad. Sacrifice ang animal. O, yun daw sinabi ni ano. Part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Nako. Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Ha? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. Yes, malupit. At nakaka-insulto sa mentalidad natin Pilipino. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Thank you for inviting me to share my perspective So as a ayan local po chief yun, executive. yun po yung kanya sinabi patungkol po dyan sa blockchain investigasyon. Although sana, alam mo, may nihiling talaga kami, anyway, nag-appear ka na naman sa hearing dyan sa Senado kay Bam Aquino tungkol sa blockchain na yan. Yung blockchain pala mga kababayan, parang parang digital notebook kung saan lahat ng transaksyon ng gobyerno, iba-blockchain mo para anyone can get it pero hindi mo pwedeng i-edit. Okay? Pwede mo siyang tignan, makuha para may transparency. Yun yung gusto mangyari nito mga to. Anyway, nag-appear naman na ito si Magalong dito kay Aquino, kay Bam Aquino sa pinamumuno ng komite ni Aquino. Nagtataka ako, bakit ayaw niya mag-appear dito kay Lacson? Di ba kaibigan naman niya yun, si Lacson? Di ba? Alam ko kaibigan niya si Lacson eh. Hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw niyang mag-appear dito kay Lacson? May ibig bang sabihin niya na wala kang tiwala dito sa tropa mo? Di ba? Hindi, this is just a simple question. Wala ka bang tiwala? Bakit tila ayaw mong lumabas patungkol sa hearing na yan? Sana magpakitang ka na rin. Magparamdam ka na rin po dito sa pagdinig dito sa issue ng korupsyon. Lalong-lalo na dun sa Blue Ribbon Committee na siya nag-handle nito. Bakit ayaw mo pa, Sir Mayor Magalong? Sana po, sir, na nananawagan na po ang taong bayan. Mag-appear ka na. Napaka-importante kasi lahat na lang na nag-a-appear dyan, dinidiscredit nila eh. Lahat na lang na nag-a-appear na nagtutunton kay Romualdez, dinidiscredit nila. Ngayon, ikaw na nagsalita na dyan, na dapat dapat makulong si Romualdez, gusto malaman ngayon ng taong bayan kung anong basihan mo. 'Di ba? Gusto ngayon malaman on record sa Senate kung anong basihan mo, bakit mo gustong makulong yan si Romualdez. O edi sana mag-appear ka na. Kesa yung ganito, lumalabas ka sa media, lumalabas ka sa ibang komite, ano ho ba? Alam ko hindi naman kayo takot. Wala lang ba talaga kayong tiwala sa leadership ni Lacson sa Blue Ribbon Committee? Bakit to, sir? Baka tamaan siya? O baka pigilan kayo magsalita at sobrang obvious na. So, yun lang ang ating tanong, di ba? Sana po ay, sagutin nyo na po yan, sir. Sana po ay kayo po ay magsalita na tungkol po dyan. Okay, sir? Sana lang po. Tayo ay umaasa dito kay Magalong. Ito pa, meron sabi, tila tumakas na daw si Romualdez. Tingnan nga natin, tumakbo na daw sa ibang bansa. Yung sabi, Bonjing out, Boji in, na bilang reaksyon mo nga
doon sa pagbitiw ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi doon sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Doon sa hearing po sa Senado, at ngayon ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre, hindi ako nagulat dahil kailan ba yun? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Noong 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Bonji D, mabait kasi yun at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Amy, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025, nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang, sabi ko, tigilan na ito, puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako umattend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Sangkatutak na, ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So Senator Amy, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang, no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi, na parehong palagay ko wala na dito sa ating bansa. Nako! Pero ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Nako? Hilo na nga kami. Hilong-hilo na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department, laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yun. Ang sama ng dating. Ayun. Ayan binitawan po ni Senator Amy, baka may alam ho siya, hindi natin alam. Alam mo naman, chismosa rin ito. Baka may alam siya na hindi alam ng mga Pilipino na etong si ay wala na. Hindi kasi ang laki-laki nito ni Romualdez, hindi na natin maaninag, di ba? Dati yung mga bata niya kaliwat kanan ng depensa. Yung mga bata niyang mga kongresista, kanya-kanyang depensa yun nun. Basta kinantil mo ng konti si Romualdez, asahan mo.
May 1,000,000. Ay, 1,000,000. Sorry. Pag kinuntil mo si Romualdez, biglang sasagot na kagad yung congressman at sasabihin nila yung mga alam mo yun pa. Pero ngayon, tila wala na nagdidepensa sa kanya. Baka naman tumigil na bigayan. Kasi balita natin noon, bawat depensa, bawat presscon, may 1,000,000. Ngayon, baka wala na. Ba't ko nga naman isusubo yung sarili ko kung wala nang bigayan? Hindi, baka ganun na nangyayari. Oh. Tapos, di ba, may balita rin tayo to our own source. Alam mo naman, sabi nga, ang Banateros ngayon, marami na talagang source ngayon, lalong-lalo na nandiyan si Jack, ang Guding na Jack. Si Guding Jack, kilala niyo si Sir Guding Jack? Oh, follow niyo yun si Sir Guding Jack. Hindi, kasi dandiyan na si Sir Jack, di ba? Alam naman po natin na malapit ito sa mga rapper, tsaka mga influencer na kinuha. Inalok din to sabi ko nga sa inyo Pero at least, proud naman ako. Kasi inalok sa kanya 300 lang, sa akin 500. Sabi ko nga kung 500 milyon sana, pwede. Di ba? Bibili na rin ako ng eroplano ko. Lilipad na rin ako sa ibang bansa. Anyway, joke lang po yun. Pero gayon pa man, mga kababayan, sa akin, nakikita na natin unti-unti. Unti-unti talaga na itong si Romualdez talagang may kinalaman, 'di ba? Kasi sabi nga nila, sabi nga ni Chis Escudero, si Sir Orly mismo, isa mismong nagpapatunay na naghatid siya ng mali-maletang pera. So ibig sabihin po nun, mga kababayan, kung mali-maletang pera ang hinatid mo, meron kang personal na alam. At ngayon, ang tindi nga binabalaan siya. Hindi binabalaan siya ngayon ng ito ni Remulla. Hinahanap na daw siya kasi hindi daw sumipot. Alam mo, kaya hindi sumipot yan si Sir Orly. Baka walang tiwala sa inyo. Hindi, kasi baka mamaya alam din niya na talagang sangkot itong pinaka-pinuno natin. Hindi natin alam, pero bakit hindi siya umapir? Isa lang ibig sabihin nun, hindi siya guilty siya, kung hindi, siya, may alam siya na hindi natin alam. 'Di ba? May alam siya o meron siyang alam na ikakapahamak niya kung aatin siya diyan sa DOJ. Kasi ang tapang nga niya humarap in public sa Senate, bakit sa'yo hindi? Ganun lang kasimple, walang tiwala sa'yo. Kaya hindi siya humarap sa'yo. Di ba? As simple as that. Huwag na nating paikot-ikutin. Simpleng-simple, walang tiwala sa iyo yung tao. Kaya hindi siya humarap. Yun lang. Kasi ngayon, kesyo papahanap daw siya. O sige, hanapin niyo sa loob ng kampo. Alam ko kasi, sabi nga ni Mike Defensor, nasa kampo daw O di hanapin niyo sa loob ng kampo kung talagang malakas ang loob niyo. Di ba? Kayo mga Marines, protektahan nyo na lang po si Sir Orly. Mukhang igagawing terorista pa yan pagka nagkataon. Hindi, kasi ganyan naman ang lahat ng ginawa nila doon sa mga kalaban nila, ginawang terorista. Di ba? Baka mamaya ganyan gawin kay Sir Orly. Kaya bantayan nyo lang yung mama na yan, mga tropa nating mga Marines dyan. Bantayan nyo yan kasi delicates. Alam mo naman, ang gobyerno to, pagkakaaway mo na, wala, lahat na lang ibibintang sa'yo Kung ang dating ang Pangulo na lahat ng kabutihan ay ginawa, tatarantado, kinidnap pa. Ganun sila kawalang yapo, mga kababayan. Kaya bantayan po natin. Ito, kahapon din nagkaroon ng parang resolusyon na palayain si Pangulong Duterte interim release. Sabihin, i-house arrest na lang o parang doon na lang sa bahay. Kasi nga, dahil nga for humanitarian reason. Ano ibig sabihin mo nito? Linawin mo natin.
Kasi mga kababayan, marami nagsasabi niya, hindi, kasi ano pa yan, bakit ganun? Pag mayaman, ganito. Mga tarantado kayo, ibang usapan na yun. Di ba? Ito po yung dating Pangulo. Pangalawa, hindi pa po ito convicted. Pangatlo, sobrang tanda na, 85 na o 84 if I'm not mistaken. Natutumba na nga, 'di ba? At ewan natin kung nilason ba 'yan. Basta ganyan na ang kalagayan niya. Kailangan niya na ng 24 oras na nagbabantay na hindi may provide ng ICC. Sana nga kung papasukin lang yung nurse niya, mga 3 nurse, 'di ba? Pagaganda. Baka lumakas siya si Pangulong Duterte. Hindi, joke lang po yun. Pero totoo naman, di ba? Sumbabantayan siya ng 24 oras. Sana ganun. Hindi. Kung hindi nyo kaya, edi interim release lang. Kahit lang dyan sa Dahig o sa Netherlands, sasama ko siya. Punta kami sa Netherlands. Maglakad-lakad kami dyan sa mga mag-window shopping kami. Marami dyan sa Amsterdam. Maraming window shopping dyan. Malay nyo, di ba? Hindi. Biro lang. Pero yung katotohanan po talaga yun. Sana lang po ay bigyan naman po ng ng humanitarian na assistance si Pangulong Duterte. Ito panoorin natin ito. Napakaganda ho kasi nitong sinabi ni Cayetano. Thank you, Mr. President. Sir President, allow me to just say some words that is personal to me. As a person, as a Christian, as a Filipino, as a senator of this republic. I remember, Mr. President, na pinag-uusapan kasi yung smuggling ng bigas at nandito po si then Mayor Duterte. In fact, dun muna siya naghintay sa kwarto ni Senator Pia. And in the course of their conversation, tinawag nila ako, we joined. Then may nasabi si Mayor Duterte doon that caught my ear, no? So, sabi niya, Pia, Senator, formal siya, sabi niya, Senators, Senator Pia, Senator Alan, how I deal with criminals in Davao, I take responsibility, and one day, before God, I have to account. Not exact words, but basically ang sinasabi niya, nung na-elect siya, he has to take responsibility, and he knows there is an accounting. Few years later, September 29, 2015, hindi ko po makalimutan, lumipad po ako Davao. I asked him if he's running for president, and I asked him if I could join him. He took a piece of paper, he drew yung mga graduate ng PMA, police, and then pag nagiging colonel, nagiging militar. And then he started talking about corruption and how drugs corrupted the law enforcement, and then how it will spread sa judges, sa politicians, etc. No? Long story short, after that night, instead of asking him to run, sabi niya hindi siya tatakbo, or instead of asking him if I could run as his vice president, lumabas na lang sa bibig ko na if you run, I will be for you. If you choose me, I will campaign with you. If you don't choose me, I am now committed to you. And as we say, the rest is history. There's a lot of things that we have to account for. There's a lot of truths that have to be uncovered on the part of those who are pro-Duterte. There's a firm belief that it was to protect the human rights of all Filipinos, especially against the menace of drugs. On the side of some human rights activists, tingin nila this is some deranged maniac who just wants to kill everyone. So, yun yung extremes. But I remember, I think a year, 2 years ago, I met a pastor, nagkwekwentuhan kami. Then he said a prayer, then he told me, you know, Alan, God wants you to know that Duterte is not as good as how his supporters describe him to be. But he is also not as bad as how his detractors want him to be or describe him to be. The point is, Mr. President, we can go back and forth about history,
but the wheels of justice is moving, whether here in the country or in the ICC. Ganda nun. Having said that, I know three things. One, you are presumed innocent until you're proven guilty. And all human rights activists will say, yung tunay ha, hindi yung nagkukunwari na human rights activist. Ako, kilala ko yung mga nagkukunwari. Sir, nasa harapan ninyo, si Ontiveros. Human rights, pero pagka kay Duterte na, wala nang human rights. Animal yan. Sabihin po, yung humanitarian treatment. Meron po kasing nagsasabing human rights activist, pero siya, bakit siya? Hindi niya binigyan ng due process at pinatay niya. I can't help but remember people like Rene Sagisag who stood tall here in the Senate na kahit anong baho nung kaso o nung issue, pagtingin niya dapat may magtanggol, pagtatanggol niya. Di ba? Kasi sabi niya, they deserve a lawyer. No matter how you think they're guilty, etc. So there are a lot of human rights activists we should and we can and we should pay tribute to. But my point is this: it is not against the tenets of human rights to allow any person, especially a former president of the country, to be under house arrest or to be under a country supervised under ICI, especially in the condition of President Duterte, who is 80 years old, who is, well, at least when he was brought there, he was mentally strong. I don't really know how he is now. Pero, Mr. President, I mean, tayo, magkakasama tayo nung pandemic. You were Senate President, I was Speaker, Senate Majority Leader, was Majority Leader. Grabe po yung lungkot nung sa bahay, opisina ka lang. We were still holding office, pero can you imagine how President Duterte is coping now? So I'll oversimplify the resolution, and I know members of the Senate, especially the minority, will also speak. No, most of us here served with President Duterte, regardless whether we're always in agreement, disagreement with him. I wasn't always in agreement with him, no. But having said that, Mr. President, ang appeal lang po is humanitarian treatment, and ang appeal po is that we do it as a country. So first step ang Senate, but I'll use this podium to appeal to Malacanang, might disagree very much with the Dutertes now, with all his children or most of his children, with some of his grandchildren, with people who claim to be Duterte diehard supporters. But again, balik tayo sa humanitarian. Pag tinakpan natin yung pangalan o yung mukha niya at ganun yung sitwasyon, tutulong ba tayo o hindi? Di ba? So, I was looking for something to read the other night. Nabuksan ko po yung isang libro saying, hindi bago nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, love your enemies, pray for them, pray for people who prosecute you. Sabi sa Leviticus pa lang, nandun na yon. So I guess part of our struggle as a people is, how to deal with each other when we disagree politically. And again, hindi ko po binababa yung temperature. Human rights is important. All these issues should be threshed out, and it will be threshed out in the ICC. Di ba? May ICI ka na dito, may ICC ka doon. So, but one thing we don't want to do, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. So I'd like to thank you, Mr. President, the Majority Leader. I'd like to thank our colleagues that we took this up today, but I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on that humanitarian, huwag nyo nang pansinin lahat ng tumitira o nagsasabi sa inyo o sa politika. Ang punto dito, he's a citizen of our country, he's 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, he needs people to talk to.
So thank you for this opportunity, Mr. President, and may I defer naman to the majority leader who will also sponsor this measure. Ngayon. Alam mo, yun na yun. Ang ganda ko ng kwento ni, ni Cayetano. Lalo na nung yung sabi niya sa simula, nung mayor pa lang at naimbitahan sa smuggling sa bigas. Naalala nyo yung panahon na doon sumikat si Pangulong Duterte, yung sinabi niyang papatay niya, don't go to Davao, I will kill you, sabi niya. Alam nyo, mga kababayan, iba ho kasi. Alam mo, marami na akong naging, noong una, medyo medyo nakikita lang natin na radikal si Pangulong Duterte because, baka laking kanto yan, ganito. Pero hindi Kinikwento sa amin noon kung anong itsura ng Davao. Grabe daw talaga ang Davao City noon. Particular. Haven ng mga terorista, talagang magulo, ika nga. And kakaiba ang ginawa ni Pangulong Duterte, the way he approached it, talagang nalinis. Diba? To the point na takot lahat. Huwag kang gagawa ng kasalanan or else kinabukasan, buong pamilya mo yari. Ganon kalupit. Pero at the same time, naayos naman po. Sobrang naayos ang Davao City. The most peaceful city, makakapaglakad ka na maayos. Yun yung yun yung basihan, yun yung kanyang parang standard, di ba? Safety. At talaga namang gano'n na nangyari sa Davao. Malupit talaga nangyari sa Davao to the point na mahal siya ng mga Davaoenyo, di ba? And hindi lang po yun. Kasi sa Mindanao po talaga, iba ho magsalita ho sila dyan. Bawal ang ang Marcos dyan. Yung mahinang nilalang. Bawal sa Mindanao yan. Matatapang ang mga tao dyan. Don't ever forget sa kasaysayan ng Pilipinas, yan ang lumaban sa Espanyol. Diba? Yang mga naandyan po. Sila ho talaga nakipagbakbakan dyan. Hindi ho umuurong yan. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Si Pangulong Duterte ganun din. At sabi niya nga dito, nung nag-uusap pa sila, hindi pa presidente si Pangulong Duterte, mayor pa lang, naimbitahan pa lang sa Senado. Nag-uusap sila ni Cayetano tsaka ni Alan Cayetano tsaka ni Pia Cayetano sa opisina. At sinabi nga nila na eto hong si Pangulong Duterte, alam niya, one day haharapin niya yung lahat ng kanyang ginawa para sa kanyang bansa. Yan ang totoo Alam niya ho yan. Tayo, bilang mga Pilipino, maaari nagkakaiba-iba tayo ng opinion sa isang tao. Nagkakaiba-iba tayo ng opinion sa politika. Pero sana magkaroon sa puso natin ng, alam mo yun, ako halimbawa nung nakikita ko, ako galit na galit ako sa dilaw, pero nung nakikita ko ng malapit na yung mga dilaw na mategi, wag na ho nating anuhin. Kasi labas na, wala na ho sila sa political scene. Dapat, maging makatao tayo. Yun To be, kaya nga for humanitarian kaawaan na lang natin yung tao. Yung mga taong hindi naaawa for humanitarian, demonyo tawag dyan. Actually, as a matter of fact, hinalimbawa nga dyan yung si kay De Lima. Si De Lima dahil matanda, babae, kaya nga sa krami na lang inilagay. Diba? Yun lang naman ang inihingi natin. Pinayagan pinayagan din siya sa computer, pinayagan din siya sa access sa cellphone. Diba? So, pinayagan yun kung sana pinag-initan ni Pangulong Duterte, sana binartolino na lang niya yun. Hindi, for humanitarian reason. May ganun Eto, you are alam mo, para lang maunawaan ninyo Ako po, mahilig po ako mag-travel. Pag ako po nag-travel, isang buwan. Yun nga maging turista ka After a while, after 2 weeks, makakaramdam ka na ng homesick. Nung nasa Europa po ako, na-homesick po ako Hindi, wala akong biro. To the point na ang aga ko sa airport dahil gusto ko na umuwi.
Alam mo yung pakiramdam na, isipin mo, galing ako ng Barcelona, nagpunta ako ng Paris. Tapos, tigi 1 linggo yon, tapos 10 araw sa Amsterdam. Na ano na ako alam mo yung pakiramdam ko na after 2 to 3 days sa Amsterdam, parang tangina, tagal nito. Siyempre, hindi mo na mabago yung ticket mo, di ba? Pag binago mo, mahalang penalty. So, gaantay ka. Wala na akong ginagawa. Magpalakad-lakad na lang ako. As in, ako sabi ko nga nung nandun ako, isa na naisip ko kagad, kung si Pangulong Duterte nandun sa loob ng kulungan, sa isang foreign land, foreigner ang mga tao doon, how much more? Diba? Yung ganong klaseng lungkot, antindi nun. Yun yan, tayo lang, ano na tayo magkakaroon na kaagad tayo ng panic attack dahil sa homesick. Di ba ho? Si Pangulong Duterte pa na matanda na. Sobrang tanda na. Sana kaawaan na lang ng gobyernong ito. Putang inang gobyerno to, demonyo. Gago! May nagano nga sa akin, padala sa akin ng manghuhula. May manghuhulang African American. Hindi ako naniniwala sa manghuhula. Sorry po. Huwag yun na ipadala sa akin. Hindi ako naniniwala. Pero nung unang pinakinggan ko siya, hindi ko naman tinapos. Meron lang siya sinasabi na ang Pilipinas daw pinamumunuan ng demonyo. Ng Illuminati. Alam mo, hindi mo na kailangan sabihin yung Illuminati. Yung mga teorya-teorya tungkol dyan. Demonyo, yun na yun. Hindi na kailangan kasi napaka-obvious naman demonyo itong namumuno sa Pilipinas. Tangina, magnakaw ka ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Yung ano mo, yung konsyensya mo, wala na Nakikita mo yung mga kababayan mo na lubog sa baha. Nakikita mo mga kababayan mong antindi na nangyayari. Tapos ikaw, mali-maletan dinadala sa'yo. Tapos makikipag-party ka, gagastos ka ng 6 million. Yung konsensya mo you understand what I mean? Yun talaga kademonyohan na. Hindi na natin kailangan sabihin na yan kasi ay membro ng Illuminati, blah blah blah. Hindi na. Talagang demonyo na yan. Sila ho ay wala ng konsensya, wala ng espiritu. May kwento nga dyan May kwento dyan yung tungkol doon sa, sabi si Marcos Sr. daw. Hindi, wag na nga si Marcos Sr. Halimbawa na lang, kwento lang to Napanaginipan ko lang to, kwento lang. Si Romualdez na lang. Namatay daw. Kwento lang Tapos, pumunta daw siya sa, may naghahanap daw sa kanyang investigador. Patay na rin yung investigador. Hindi pwede. Kailangan managot si Romualdez. Sabi niya. Punta siya sa langit. Hinahanap niya si Romualdez. San Pedro, magandang gabi po sa inyo, San Pedro. Nandiyan po ba si Romualdez? Sabi nung hinahanap niya sa libro. Tinignan talaga. Shit. Wala. Ay, di pala nagbura. Sorry naman. Ang nagbura yung ano. Pasensya ka na, wala dito. Baka sa impyerno, tingnan mo. Pababa na siya, sabi nung investigador, pababa na. Sandali, dadaan muna ako sa purgatorio. Hindi po ako naniniwala sa purgatorio, Pero kwento lang naman to, kwento lang. So, dumaan siya sa purgatorio. Tinignan din niya yung libro doon, yung record book doon. Shit, wala dito talaga si Romualdez. Bumaba na siya sa impyerno, baba siya sa impyerno. Pagdating sa impyerno, sabi niya kay Lucifer, Lucifer, tama na ang gawa ng TV series. Nandito ba si Romualdez? Sabi ni Lucifer, wala dito Tinignan mo na ba sa langit? Sabi ng investigador, wala talaga Sa purgatorio, sabi ni Lucifer, wala. Sabi naman nung wala talaga Bakit kaya wala dito? Naku po, patay tayo dyan. Sabi ni Lucifer,
Sandali ha. May tatanungin lang ako mga tropa ko. Tinanong niya si Zaldi ko. Dede, biro lang. Biro lang to. Biro lang to ha. Ito ay katang-isip lang. Punta siya doon. Tinanong niya yung mga katropa niya doon. Tapos bumalik siya. Pagbalik niya, sabi niya doon sa investigator, alam ko na kung bakit. Wala siya dito, wala sa langit, wala sa purgatorio. Alam ko na. Eh, syempre, investigador, sige, saan yun? Pupuntahan ko talaga yun, saan yun? Sabi ni Lucifer. Kaya siya wala sa langit, kaya siya wala dito sa impyerno at wala siya sa purgatorio kasi wala siyang kaluluwa. Gago! Ganun kasama ang mga kongresista natin. Ang mga ganun daw kasama. Kwento lamang po yun ha. Yan po ay kwento po yan ni Juan de la Cruz Romualdez. Linawin natin na hindi po yan si Martin Romualdez. Si Juan de la Cruz Romualdez po yan. Okay? Hindi, para lang sa kaalaman natin, para mas maintindihan at maunawa natin. Ganito po kaganid na ho nga to. Kahit po sila magalong, wala na eh. Yun na ho ang umabot na sa sukdulan na po yung kademonyuhan. Diba? Ganun na po katindi. Kaya nga mga kababayan, patuloy lamang po tayong sumubaybay sa mga mangyayari pa sa ating bayan. Ha? Dahil ang lupito na mga nangyayari na ito na dapat natin talagang bantayan dahil baka nga umalis na, baka lumayas na, 'di ba? Baka lumipad na, sabi nga ni Amy Marcos, 'di ba? Hindi natin alam. Ganun talaga, wala tayong magagawa eh. Pag mayaman, alis ka agad eh. Hindi, kitang-kita mo yung pinagkaiba nila kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte nasa Hong Kong na, hindi na pwede na siyang hindi umuwi. Pero sabi niya, uuwi ako. Eto mga to, wala na, tila lumipad na. Kawawa naman tayo mga Pilipino. Dapat talaga makulong, sabi nga ni Magalong. Maraming salamat po! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka